Magandang araw po mga kawangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito inyong likod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW dyan, sa Middle East, Yumkin side. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa akin, please subscribe my channel and likes ng ating mga video. Bago natin puntahan po ito si Auntie Claire sa kanyang mga patutsada kay Mayor Magalong ng Baguio City, pag-uusapan po na natin ang sinabi ni Representative Abante o atras-atras kasi yung tinanong siya kung matutuloy ba yung impeachment trial o impeachment complaint ni BP Sara. Ang sabi niya ay parang wala ng excitement na naririnig yung mga kongresista. So parang lumalabas na parang tiklop na yung mga bunganga nila. Kasi nga ngayon 2026 na, malapit na papunta sa 2028. Siyempre ngayon, nagsisimula na ngayon ng mga tao kung sino ang magiging kandidato sa susunod na eleksyon. Di ba? Ito si Abante yung pinaka-visit makikita mo sa Quadcom, di ba? Isa ito na talagang pinagpipilitan na niya kung anong gusto niya. Parang parehas lang sila ni Paduano, di ba? Kasi pati yung isa kasi, nauna na sa kanila. Malay mo sila yung mga dating mga taga-Quadcom magsunod-sunuran na yan at magkatotoo na yung wish ni Cara David. Ito naman, balik naman tayo dito kay sa ating subject ng kay Auntie Claire. Tignan mo, sinabihan niya si Magalong na ang kanyang yung kanyang damdamin ay sa mga Duterte. Hindi lang nila nakuha ang loob ni Magalong kung ano na yung mga pinagsasabi ni ang Palasyo o yung Malacanang. Tapos ngayon si Auntie Claire, gigil naman ngayon kay Mayor Magalong. Tingnan mo, ngayon tinitira naman niya ngayon si Mayor Magalong. Iba talaga si Auntie Claire na to. Iba talaga ang kanyang iba talaga ang kanyang mga karakas. Kapag hindi yung isang tao hindi naayon sa government, talagang titirahin niya. Kahit ano lang lumabas sa kanyang mouth. Ito, panoorin po natin ang kanyang mga tirada kay Mayor Magalong. Pinabasa na, dinig ko po ang kanyang interview. Ang sinabi po niya ay sinungaling si Secretary Ted Herbosa sa pagsasalita na hindi naman po nagre-rely ang DOH hospitals, especially with regard to basic accommodations sa guarantee letters. So bago po siguro magsalita ang isang tao na sinungaling, kailangan muna nilang humarap sa salamin at tanungin nila sa sarili nila, sino ba talaga ang sinungaling? Tandaan po natin, itong anti-EPAL bill na nasa 2026 GAA, pinasimulan po ito ng Pangulo. Wala pa po itong anumang administrasyon na nagpapa-implement ito. Pero ngayon, nagiging usap-usapan dahil yan po ang gusto ng Pangulo. So, hindi pa po nasisimulan, papa-implement pa lang po, sinisiraan na. Una-una po, yung guarantee letter, 2026 pa lang po ito ipapa-implement. So, dapat malaman po mismo ni Mayor Magalong yung timeline. Dahil kung nakaraan po ay may mga guarantee letters, kaya nga po siguro sandamakmak yung mga guarantee letters na in-issue ng Baguio City. Kung sa tingin po niya to ay pang-EPAL, bakit kaya ang dami rin niyang guarantee letters? Ang mga guarantee letters po ay hindi naman po talaga sana maggamit ng mga politiko. Inamin ni Mayor Magalong na ang guarantee letters ay ini-issue ng Baguio City, pero ang pondo ay galing sa mga senador. Sino po kayang senador ang tumutulong sa kanila? Ito po kaya yung kanyang mga na-endorso ng eleksyon. Ibig po rin po sabihin ang pagtulong ng mga senador dahil sa pondo nito ay pang-EPAL lamang. Nakausap po natin si ASEC Albert Domingo patungkol po dito sa BGC or rather BGH or Baguio General Hospital. According to Baguio General Hospital MCC, ang mga guarantee letters daw po na naibigay po sa kanila ay inisyu ng Baguio City gamit ang pondo nila, hindi gamit ang pondo ng DOH. Dahil kung pag-uusapan po natin ang timeline ng zero balance billing, lahat po ng DOH hospitals sa basic accommodations, hindi po kailangan ang guarantee letters. So sa mga constituents ng Baguio City,
Kapag kayo po ay pumunta sa BGH, dahil yan po ay DOH hospital, kapag kayo po ay nag-avail ng services para sa basic accommodations, di nyo po kailangan ang guarantee letter. Ang sinasabi lamang po kasi ni Sec Ted Herbosa, kapag binanggit po natin ang guarantee letter, it means may naggagarantya. Kapag kayo po ay umutang at meron kayong garantor, yung garantor, kapag hindi nakapagbayad yung umutang, yung garantor ang hahabulin. So kung sino man po ang garantor nito, nagbigay ng guarantee letter, ang nais lamang po sabihin ni Sec Ted, yun po ang magbabayad. Hindi po manggagaling dapat ang pondo na yan sa DOH. So kung mag-i-issue po ang mayor ng Baguio City ng guarantee letters, siguraduhin po nila na may pondo po sila. At kung ano po ang magiging usapan nila sa mga private hospitals, hindi po natin hahadlangan yan. Unang-una, pangalawa po, may mga pagkakataon po na nadidinig po natin ang kadalasan ngayon, ang negatibong mga reaksyon ng mayor sa pamahalaan. Maingay po siya ngayon, wala naman po. O ayan mga kawangis ko, di ba? Grabe ang bilta ng palasyo kay Magalong. Hindi lang umaayon si Mayor Magalong sa kagustuhan ng palasyo, kaya umalis siya umalis siya sa ICI, di ba? Kasi hindi nga gusto yung nangyayari sa ICI. Which is yung ICI, hindi naman yan hindi naman yan batas o hindi naman nilagay yan sa batas para gawin niyang hukuman. Gawa lang yan ni Marcos Jr. Okay. Ito naman si Auntie Claire. Hindi ko alam kung ang pinagsasabi niya talaga pinag-iisipan niya o talaga gusto lang manginis. Gusto lang siyang manginis. Gusto lang niya manginis sa mga taong na ayaw sa government. So, kaso lang nakapagtataka yung mga tao talaga na yung mga nagnanakaw sa tao ng bayan, mga tao sa taong bayan, parang hindi niya binabakbakan, parang hindi niya sinasabihan, hindi niya binabatikos. Kapag mayroong mga alay doon sa mga Duterte, nako, ang saya ni Auntie Claire, talagang tuloy-tuloy ang kanyang mga pambabatikos kapag alay ni Digong. Pero kapag hindi alay, tignan mo, kailan niya binatikos si Romualdez? Hindi ba? Hindi niya binatikos si Romualdez. Kailan niya binatikos ang ibang mga politiko na kahit na nakakasama sa mga listahan, hindi niya binabanggit eh. Hindi niya sinasabi. Ang sinasabi niya talaga kapag counting kahit 1% man lang na party kay Digong, nako, 100% yan talagang babatikusin niya kaagad. Kaya hindi ko malaman sa babaeng to kung magkano ba ang binigay sa kanya. Baka sobrang laki na to o binigyan din niya to ng maleta. Kaya ganoon na lang ang kanyang pagtatanggol. Kahit mali na ang ginagawa ng administration, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagtatanggol. Di ba? Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagtatanggol, mga kapwa ko OFW dyan, di ba? Kaya ngayon, sa masusunod na election, kailangan marunong na tayo pumili at matalino na tayo kung sino pa susunod na upo sa Malacanang. Di ba? Mga kapwa ko OFW. Kaya ngayon, nagdaldal muna tayo ng asin, maglinis muna tayo ng mga inodoro dyan sa mga sa abroad. Kaya sa ngayon, bye-bye muna at masalam sa mga kapwa ko OFW. At sa mga hindi pa dyan hindi pa dyan nakasubscribe sa akin, please subscribe my channel.